Hello, good afternoon po. Panibagong uli, travel na uli po tayo sa pangalawang island na pupuntahan natin. Subaybayan nyo ulit po ang aming journey ngayon sa tanghali. 11 o'clock na po. Ulit, panibago tayong pangalawang mangyayan. Dito makikita natin. Kapilang sa island. I-document lang po natin yung pag-travel natin dito sa mga island ng Boracay. Magiging part po ito ng history na nakuha po sa travel incentive po sa negosyong pabango natin. Napaka memorable po dito. Magiging part po ito ng collection ko na nakuha ko sa pagnegosyo ng pabango. Sa pool po ng ginawa ko ang business na ganito, 2015 po ako nang magsimula dito. Napakadaming experience yung naranasan ko dito. Yung mga pre-travel incentive tulad ng Purong Palawan, nakarating po ako ng Manawangin, pre-travel to Thailand. Nakarating na rin po ako ng libre dahil sa negosyo po ako sa Puerto Princesa. Kasama po ako ng aming CEO. At ngayon po currently ang isa po sa mga local na travel po na ginagawa ko po ngayon ay narito po ako ngayon sa Boracay. Na ito ay isang nagpapatunay lang po natin na hanggang nagpapatuloy ka, ang dami mong pwedeng ma-achieve eh. Hindi lang yung self improvement mo, yung mga skills na natutunan mo, yung nakaka-inspire ka ba sa maraming tao na gawin mo itong gantong bagay na habang mabata ka, marami kang natututunan. Hindi sabihin mo about money lang eh. Kasi yung money is darating din lang naman sa atin yan. Once marami tayong natututunan sa ginagawa natin, kasabay ng mga regular employment natin. Itong mga kasama ko ngayon, yun ang delegate po namin sa discipline namin is sinasabi ko, naging inspirasyon ko bakit po patuloy kong ginawa to. Napakarami pong umaasa sa negosyo namin, pabango. Sa journey po namin, buwan-buwan, bawat taong lumilipas, nagmamature kami dito eh. Hindi ito yung pansarili namin hangat na kami lang ang umunlad. Marami kaming gustong turuan, kaso nagkakataon lang na kami ay pinagbubudahan. Ang hirap kumuha, makakonvince ang tao. Maraming gustong umasenso, maraming gustong magtagumpay, pero ang nagiging hadlang lang po sa ganitong business yung hindi kami paniwalaan. Kasi naging unang susi ko po nang gawin ko to ay yung naniwala po ko sa taong naging bait sa akin. Kinuha ko yung skills niya, yung patience niya, na ngayon po ay in 7 years ko, mag-8 years ko na ata po itong ginagawa. Baka man hahanapan nyo kong ng result, pero yung experience at skills na nakukuha ko ay patuloy kong na-acquire. Magre-retire ako sa trabaho ko as regular auditor. Na ako ay, sabihin natin, ayaw ko pang hype. Nagamit ko yung kinita ko sa pagpapalaki ng mga anak ko. Ngayon, may sarili akong bahay. Na yung skills ko na mawalan man akong trabaho. Pagdating ng araw, sa tamang retirement ng aking employment is meron akong isang negosyo na pupuntahan at mayroong isang business na naipundar ko nang gawin ko to. Hindi ba ako mayaman? Judge nyo ako dyan. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit pa paano, ang layo na rin po na narating ko compare po nung ako ay naghahanap ng oportunidad. Nang ako ay maghanap ng trabaho, walang sariling bahay, walang regular na trabaho. Pero nung ako ay magkaroon ng regular na trabaho at nakaipon ako ng pampuhunan sa ginusto kong negosyo na pwedeng isabay sa pag-iempleyado, nakita ko po ang perfume business ay isa sa napakagandang business na even may employment ka, matutunan mo yung konseptong ginagawa namin. Kaya mong isabay ito eh, kasi napaka-advanced na yung technology ngayon eh. Meron tayong online messenger, online chatting, nariyan na, binigay na ng ating siyensa para tayo ay makapagnegosyo bagaman tayo ay may regular employment. Minsan talaga lang tayo is takot sumubok, pero sabi ko sa inyo, wala naman tayo papatalo dahil matagal na tayong talo. Pero once tayo ay patalo natin kung ano meron tayo ngayon, maniwala kayo, darating na tayo ay talo pero may pag-asa tayong manalo.
Paano yan? Tulad sa amin ngayon, nagsimula kami sa wala, talagang tinatawa ng maraming tao, pero hindi ako sumuko eh. Yun ang natatanging kayamanan ko ngayon, na kahit ako ay karaniwang tao pa rin, pero yung skills at yung attitude ko nang gawin kong ibang-iba po ako ngayon. Medyo mahirap po kayo i-convince, mahirap po kayo paniwalain. Yan po ang nakakahadlang ng pag-unlad natin. Yung i-judge mo ang isang tao sa magandang tinuturo niya, mahihirapan tayo magtagumpay. Maniwala kayo, lahat ng tao nagtagumpay, naging coachable rin. Para niyan yung konsepto ng, halimbawa, magsimula tayong elementary hanggang college, may professor tayo nagtuturo. Yung mga taong ayaw magpaturo ngayon ay nahirapang humanap ng hanap buhay kasi hindi nakagraduate ng college. Parang ganito din na, susugal ka rin lang. Dapat kailangan mag-get ng learnings, may mga taong nag-advance sa'yo, may mga taong magtuturo sa'yo, i-accept mo lang yung kanilang mga skills na natutunan sa panahon ngayon. Maraming pwedeng umasenso gamit ang skills lang natin. Huwag kang matakot magpaturo. Napakahirap ng isang i-mindset ka. It's about mindset, it's about goal setting, na habang tayo tumatagal dito sa ating mundong ginagalawan, papalit yung porsyentong tayo ay yung lakas natin na uubos sa mga bagay na hindi tayo nag-grow. Nag-grow man tayo, dagdagan pa natin, i-grow pa natin na i-grow yan. Kasi sinasabi ko sa inyo, ang panahon ay lilipas na ikaw yung galing mo, mawawala yan kasi tumatanda ka. Pero once na-experience mo itong mga ganitong nararanasan namin, magiging part ng history ng buhay mo yan. Maggawa ka lang ng YouTube channel mo, balikan mo yung mga history na na-achieve mo nang pumasok ka sa ganitong business. Diba? Isang napakalaking kayamanan na may kukwento mo sa susunod generation ng mga anak mo at ng pamilya mo. May mga taong sumusubaybay sa iyo, pero yung pagsubaybay nilang yan ay magbibigay ng yung tatag ng ating buhay. Tuloy lang tayo. Tayo ay patuloy na nakikipaglaban hanggat tayo ay, sabi nga sa employment, hanggat hindi ka kumikita ng ikaw ay tulog, hindi ka pwede mag-retire sa iyong employment. Kasi bakit? Habang buhay tayong kakain, habang buhay tayo may bills at may mga gastusin, bakit tayo titigil maghanap ng opportunity? Let us grow ourselves at maghanap tayo ng mga ganitong oportunidad. Dito is parang ito'y konsepto ng isang pagiging isang CEO ng isang malaking kumpanya. Kailangan mong humanap ng mga tao kasing sipag mo, yung mga taong naglilid ng magiging tao niya. Obserbahan nyo sa karaniwang gawain, sino bang yung mayaman? Yung marunong mag-lead ng mga tao at humanap ng mga tao, baka katulong niya sa journey ng kanyang buhay. Huwag mo suluhin ang kahirapan. Pwede naman palang humanap tayo ng katulong natin na at the same time, yung taong tinutulungan natin ay uunlad din katulad natin. Ganyan lang yon. Bagaman lagi ako nag-vlog, partner to ng skills. Nakakatuwa. Minsan ito ay isang kayamanan na natutunan ko, ma-remember ko, ma-memories ko yung mga pinagdaanan kong journey sa networking. Hindi ko itatatwa at yung pagkakait ang natutunan ko. Kaya dito mamaya papa-upload ko na naman sa YouTube ko. Ito na naman ay another chapter ng career ko sa ganitong business. Kanina nag-FB live ako, is another option kayo para may hatid ko sa inyo yung magagandang information na pwede nyo magamit at inspirasyon natin. At dagdag kaalaman, napakahirap ng aming gawain as kami ay online seller kasi araw-araw nagiging part ng activity namin mga ganitong gawain, mag-inspire at magturo. Makikita mo ang karagatan ko'y napakalawak, kasing lawak kaya ng oportunidad na nasa paligid natin. Buksan mo lang yung kaisipan, makikita mo yung karagatan na yan ay kasing yaman ng ating kaisipan na tayo'y kaya niyang paunlarin. Bagamat walang kasama ang mga tao rito nasa loob ng karagatan to, kung ikay maghahanap ng taong makakasama mo, maniwala ka sa akin,
dadali ang journey ng bawat isa sa atin. Gamitin natin ang 787 na itinuturo ng company namin ngayon. Mag-PM ka sa akin, kaibigan. Tuturuan ka namin ng mga activity ginagawa namin sa gantong pagninegosyo. Huwag kang matakot sa amin. Bukas hanggang March 10 ang enrollment ng GS Academy namin. I-PM mo ko pagdating ng Manila. Tara, ito'y ating aralin at sa pagsamahang gawin dahil hangarin kung kayo'y matulungan sa ganitong gawain. Very powerful. Very powerful. Huwag kayong manghinayang. Yung pagpunta ko rito, hindi ko sinayang. Kasi bibihira ako makakabalik dito. Kaya ito yung ilalive ko. Paglagay ko sa YouTube to, lifetime ko na namang makikita ang achievement na ako'y nang-inspire ng maraming tao sa paligid natin. Nakita niyo yung paligid natin. Nariyan yung mga kasamahan ko. Talagang sila'y natutuwa na kami ay habang naglalakbay, sama-sama kaming nangangarap na pag-uwi namin ng Manila. Marami kaming matuturuan ng mga experience namin nakuha sa paglalakbay dito sa Boracay. Hindi lang to pleasure ng aming katawan. Ito'y pleasure ng aming mataas na hangarin na ipakita at update lagi kayo na kami ay masaya at i-share sa inyo ang magandang oportunidad na aming ginagawa. Kaya sumaybay lang kayo. Hindi ako magsasawa. Maaaring sasabihin nyo, paulit-ulit ako. Dahil pag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, darating ang mastery ng iyong skills. Opo, hindi ako paniniwalaan ngayon. Pero darating ang time, your success ay maging isang patotoong buhay na ikay tumandaman. Itong naging events na to ay isang magiging kayamanan ko. Hindi ko maililihin na ako ay naging isang networker na nagmisyon na tumulong sa maraming tao na ma-inspire sa aking gawain bagamat walang naniniwala pa sa akin. Yan lang. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Yan. Ganun sila. Nasa loob natin. Diba? Ito po. Diba? Yan. Job sa Joshua, matagal ko na rin kasama yan sa negosyong ginagawa natin. Napakahirap ng gawin natin. Pero sabi ko nga sa inyo, patuloy kami sa journey at nagsisipan. Nagsusuko dahil alam namin ang patutungan namin ay ito magbibigay sa amin na tagumpay parang araw sa mga pagkaya natin. Hanggang dito muna at baka masyadong mahaba na yung aking ipopost sa upload sa YouTube ko at nawa patuloy pa rin ako makaka-inspire sa inyo. Maraming salamat at nawa i-PM nyo ko, handa kaming tumulong sa inyo. Maraming salamat at huwag nyo kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat at happy journey sa atin.